Estudyante sa isang kolehiyo sa Masbate, si Kate. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Sapat lang ang kinikita ng kanyang ama sa pangingisda para sa kanilang pagkain. Ang kanyang ina naman ay nasa bahay lang na siyang nag-aasikaso ng kanyang mga kapatid. Minsan ay nagluluto ito ng ulam na gulay upang ilako sa kanilang mga kapitbahay para kahit papaano ay kumita kaunti at makalibre na rin ng ulam. Ayon pa sa kwento ng kanyang tatay na ang kanyang lolo ay isang antingero. Marunong daw itong manggamot. Bihira lang nila ito makita dahil naroon ito sa bukid nakatira. At kung puntahan man nila sa kubo nito sa bukid, ay madalas ring wala. Ang sabi ng kanyang ama na kahit noong mga bata pa sila, ay madalas umalis ang kanyang ama at palaging mahigit 1 linggo kung makabalik. Ang sabi ay galing raw ito sa pangangalap ng mga halamang gamot o di kaya mga mutya doon sa kabilang mundo o sa mundo ng mga engkanto. Marami rin daw itong kaibigang engkanto at mga gabay na tumutulong sa kanya kapag may kinakalaban siyang kampo ng dilim. Isang araw, dumalaw ang kanilang lolo sa kanilang bahay. Nagdala ito ng mga halamang gamot na ipapakulo at ipapainom kapag nagkasakit ang mga bata. May ibinigay ito kay Kate na 1 kwintas na may pendant na kulay itim na bato na halos kasing laki ng Jolene. Tinanong naman ni Kate kung ano ang batong iyon. Ang sabi naman ng kanyang lolo na iyon ay mutya ng bulalakaw. Isuot daw iyon ni Kate palagi at huwag huhubarin. Dahil ayon pa sa kanyang gabay na may darating daw na panganib sa buhay ni Kate. At ang kwintas na iyon ang makakapagligtas sa kanya. Kaya kahit ayaw sana roon ni Kate ay wala siyang magawa. Kahit sino naman sigurong dalaga ay hindi gugustuhin magsuot ng kwintas na pangmatanda ang itsura at para ding pang-antingero. Dumagdag pa ang kanyang ama at sinabing sundin na lang ang utos ng kanyang lolo dahil kahit kailan ay hindi pa ito nagkamali sa mga sinabing magaganap na mga trahedya o disgrasya. Kaya sinuot nga iyon ni Kate pero itinago lang sa loob ng damit. Isang pinsan ng nanay ni Kate na nasa abroad ang nag-alok na pag-aralin si Kate ng kolehiyo. Nabalitaan kasi nito noong huli itong umuwi na matalino ang dalaga kaya mukhang hindi nakakapanghinayang na pag-aralin. Lalo at malaki ang tsansang makapagtapos talaga. Nakapagtapos naman si Kate ng high school dahil meron namang pampublikong paaralan sa kanila. Pero ang makapagkolehiyo ay hindi nakakayanin pa. Dahil medyo may kalayuan iyon sa kanila, kailangan talaga na mag-boarding house na siya. Muling nakapagbakasyon sa kanilang probinsya ang kanyang tiya Aida na nasa abroad. Kinausap noon ang kanyang nanay at tatay at napag-usapan nga ang pagpapaaral kay Kate. Tuwang-tuwa silang buong pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang, dahil pangarap din naman nila na makapag-aral ang mga anak. Kaso nga lang hindi talaga kakayanin dahil sa kahirapan ng buhay. Kasama ang kanyang tiya Aida at nanay Minda, naghanap sila ng matitirhang boarding house ni Kate. Tamang-tama dahil 1 buwan na lang at magsisimula na ang pasukan. May nahanap naman silang boarding house, mura lang ang paupa doon. Bali 4 sila sa 1 kwarto. Nakausap nila ang may-ari ng paupahan. Isa iyong ginang na nasa 35 pataas siguro ang edad. Mabait kausap at malinaw ang mga panuntunan. Kaya naman, tiwala ang nanay at tiyahin ni Kate
na magiging maayos ang kalagayan niya roon. Isang linggo bago sumapit ang unang araw ng pasukan, inihatid na ni Aling Minda ang anak na si Kate sa magiging boarding house nito. Tapos na rin siya makapag-enroll, kaya hihintayin na lang ang pagsapit ng pasukan. Unang gabi ni Kate sa boarding house ay nakaramdam siya ng lungkot at pangungulila sa mga magulang at kapatid. Ang lalo pang nagpalungkot sa kanya ay ang kanyang pag-iisa. Siya pa lang kasi ang tao sa room nila. Iyong 3 estudyante na makakasama niya sa kwarto ay wala pa. Nakatulugan na lang ni Kate ang pag-iyak habang nakahiga at iniisip ang masasayang alaala kasama ang mga magulang at mga makukulit na kapatid. Noong mga sumunod na araw, ay sinubukan niyang mamasyal sa lugar para kahit papaano ay maging familiar siya at hindi maligaw. Nasalubong niya naman minsan ang kasera ng bahay na si Marisa. Ate Marisa ang patawag nito sa kanya dahil hindi pa naman daw ito matanda. Mag-isa lang daw ito na naninirahan sa sentro. Dahil karamihan ng kaanak ay nasa malalayong lugar nakatira. Meron din namang mga nasa lalawigan lang din, pero nasa medyo liblib na lugar. Noong makasalubong nga siya nito, ay sinabi ni Marisa sa kanya na huwag muna masyadong lalayo dahil baka maligaw ito. Tsaka napapabalita ang mga nangingidnap ng dalagita at ibinibenta ang mga internal organs sa mga may sakit na mayayaman. Dahil sa nasabing iyon ni Marisa, kaya naman nakaramdam ng takot si Kate. Kaya imbis na maglakwat siya pa ng matagal, ay dumiretso na lang siya sa isang grocery para bumili ng mga dilata at noodles na magiging pagkain sa mga susunod na araw. Kung sa iba ay nakakaumay sa pandinig ang mga dilata gaya ng sardinas, corned beef at meatloaf, pati na ang noodles at pansit canton. Pero kay Kate ay hindi. Dahil sa buong buhay niya, bihira lang siya makakain noong mga nabanggit. Bali sardinas at noodles pa lang ang natitikman niya at ilang beses pa lang din sa kanyang buong buhay. Kaya para sa kanya, ay magiging espesyal ang mga araw habang nag-aaral kung iyon ang kanyang madalas uulamin. Nag-iwan din naman ang kanyang ina ng bagoong hipon na ginisa sa maraming taba ng baboy at daing na maaari niyang maiulam para makatipid. Pagka-uwi niya ng boarding house ay napansin niyang bukas ang pintuan ng bahay ng kasera na si Marisa. Bali madadaanan muna ang bahay nito bago makarating sa bahay na ginawang paupahan. Napansin niyang parang may umiiyak sa loob o parang naghaham ng kakaibang musika. Naakit siyang alamin kung ano ang nangyayari, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa pintuang bukas at sumilip. Nakita niya na naroon sa loob si Marisa. Walang saplot pang itaas, tapos nakaluhod ng nakapayuko. Iyong luhod na nakahalik sa sahig. Ito pala mismo, iyong nagngunguy-nguy ng isang himig na parang umiiyak. Laking pagtataka ni Kate kung anong nangyayari, pero ang kanyang pagtataka ay napalitan ng takot noong makita ang isang kulay itim na rebulto na nasa harapan nito. Hindi iyon mukha ng kahit anong santo. Para iyong mukha ng isang halimaw na may sungay. Matapos ang ilan pang saglit sa pagsasagawa ng ritual, ay umupo ng tuwid ang katawan ni Marisa. Tapos ininom ang isang likido na naroon sa loob ng isang kupita na gawa sa kulay dilaw na bakal. Hindi sigurado si Kate kung iyon ba ay yari sa ginto. Basta madilaw. Halos mapatalon siya sa gulat noong biglang lumingon sa kanya si Marisa. Kaya walang ano-ano
ay nagtatakbo na siya papunta sa kanyang boarding house. Pagkapasok niya sa silid ay takot na takot siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng yabag ng paa papalapit sa direksyon ng kanyang silid. Tapos kumato. Kate? Kate, iha. Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Hindi raw siya sumagot habang tagaktak ang pawis sa kanyang noo dahil sa kaba. Magpapaliwanag lang ako sa iyong nakita, iha. Baka kasi iba ang maisip mo. At sa nakita kong naging reaksyon mo, ay mukhang wala kang ideya sa aking ginagawa kanina. Nagmula ako sa isang tribo mula sa kabundukan. Ibang puon ang sinasamba namin roon. At sa tuwing meron kaming ipinagpapasalamat, ay nagsasagawa kami ng isang ritual. Pero huwag kang mag-alala, safe ka dito sa bahay ko. Siguro naman naniniwala ka na bawat relihiyon ay may kanya-kanyang ritual at doktrina. Kaya umaasa ako na igagalang mo rin kung ano ang relihiyon ko. At hindi yun makakaapekto sa samahan natin bilang tenant ko. Dahil sa mga sinabi ni Marisa, kaya nabawasan ang takot ni Kate. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng silid. Huwag kang mag-alala, Kate. Hindi naman kita iingganyuhin na sumapi sa relihiyon ko. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na may munting salo-salo sa bahay mamaya. Parang mini blessing na rin ang Thanksgiving celebration ko. Ginagawa ko iyon tuwing nakukumpleto ang lahat ng slot sa paupahan ko. Para sa akin, isa na iyong blessings. Kaya nagpapasalamat ako. Alam niya ng mga dating nakatira dito. Isama mo mamaya ang mga ka-roommates mo. Darating sila after lunch. Maging friendly ka lang din sa kanila. Tiyak makakasundo mo ang lahat dito. Sabihan mo na lang din ha. Siguro tamang-tama ang mga alas 5 para pumunta kayo sa bahay. Tiyak, tapos na ako noon sa lahat ng preparasyon. Sige, maiwan na kita para makapagpahinga ka. Mahabang paliwanag pa ni Marisa. Tatango-tango lang si Kate sa mahabang paliwanag ng kanyang kasera. Tapos umalis na ang babae. Muling isinara ni Kate ang pintuan, tapos isinalansan sa maliit na kabinet ang mga pagkain kanyang napamili sa grocery. Habang hindi pa rin maalis ang isip sa kanyang nasaksihan, iniisip niya na baka nga inosente lang siya sa ganoon. Wala naman kasi siyang ibang alam na relihiyon maliban sa mga may simbahan na makikita lang din sa bayan. Matapos makapagligpit ay nahiga na muna siya sa kanyang deck. Nagising na lang siya noong makarinig ng mga pagkato. Agad siyang bumangon upang pagbuksan. 3 dalaga ang naroon, naghihintay na mapagbuksan. Hi! Kami ang mga makakasama mo sa room. Ako si Kara. Ako naman si Amber. Hi, I'm Pia. Pakilala ng 3. Ako naman si Kate. Halika, tuloy kayo. Wika niya pa sa 3 at tinulungan ang mga iyon sa pagpasok ng kanilang mga gamit. Gusto niya kasi na maging kasundo ang mga roommates. Kaya gagawin niya ang lahat para pakisamahan ang 3. Agad niya na ring sinabihan ang 3 tungkol sa imbitasyon ng kanilang kasera. Na-excite naman ang 3. At least makakatipid daw ng panghapunan dahil doon na nga lang kakain. Naubos ang oras nila sa pagkikwentuhan habang nag-aayos ng mga gamit. Kinahapunan ay sabay-sabay silang nagpunta sa bahay ng kanilang kasera. Agad naman silang pinagbuksan ni Marisa at dinala sa kusina. Naabutan nila doon ang isang binata na hindi nalalayo sa edad nila ang itsura. Girls, ito nga pala si Aaron, pamangkin ko. Hindi naman maganda ugaga sa pagpapakyut ang 3
Dahil guwapo ang binata, may kaputian din at maganda ang tindig. Agad naman nagpakilala isa-isa ang kadalagahan. Si Kate naman ay simpleng pagpapakilala lang ang kanyang ginawa. Kahit pa nagagwapuhan siya sa lalaki, sa isip niya ay hindi naman siya nagpunta sa lugar na iyon para maghanap ng gwapo at mag-boyfriend. Naparoon siya para mag-aral nang maiahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Nagsimula na nga silang kumain. Habang kumakain ay tuloy-tuloy ang pagtatanong ng tatlong dalaga ng mga impormasyon sa binatang si Aaron. Napag-alaman nilang mag-aaral din pala ang lalaking iyon at doon din ito papasok sa kolehiyong kanilang papasukan. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga dalaga. Habang masaya ang kwentuhan ay napapansin ni Kate na tila may pangil ang lalaki. Hindi naman mahaba, pero kakaiba ang tulis ng ngipin sa mga gilid ng bibig. Matapos ang kainan at mahabang kwentuhan, ay nagpaalam na si Kate na babalik na sa kwarto nila. Wala naman kasi siyang interes sa kwentuhan ng apat. Ayaw niya namang sumama sa mga pinag-uusapang pamamasyal. Lalo at limitado lang ang kanyang allowance at hindi niya pa alam kung ano ang mga paparating na gastusin sa paaralan. Sumapit na nga ang pagsisimula ng klase. Medyo napapalayo na ang loob niya sa tatlo. Pare-pareho kasing may pera ang tatlo. Mahilig gumimik at mag-inuman. Magkakalapit lang din ang mga room ng tatlo dahil pare-parehong commerce ang kurso. Siya kasi ay kursong education ang kinuha dahil sigurado siyang mas madali siya makakapagtrabaho kapag nakatapos siya noon. Naging mahirap kay Kate ang pag-aaral. Wala siyang naging mga kaibigan dahil umiiwas nga siya sa mga kaklase na puro lang paggagala at pagbubulakbol ang mga plano. Isang gabi, medyo ginabi siya ng uwi dahil nagtagal pa siya sa library para tiyagaing kopyahin ng mano-mano ang mga nire-research niya. Pagkapasok niya sa compound ay nakita niyang naroon naglalampungan sina Aaron at si Cara sa labas lang ng bahay ni Marisa. Dahil sa pagkagulat ay nagsorry na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Imbis na mahiya ang dalawa ay tinawag pa siya. Tumambay muna raw doon saglit. Pwede namang makisalo sa kanilang kasiyahan. Wika pa noon habang tumatawa. Hindi na sila pinansin ni Kate at nagtuloy na sa pagpasok sa bahay. Napaisip na lang siya na ano ang tingin ng dalawang iyon. Laro-laro lang ba ang mga ganoong bagay na pwedeng mag-imbita ng iba pang kasali? Pagkapasok niya ay agad namang sinabi ni na Amber at Pia, "Hulaan namin, nakita mo ang tukaan ng dalawa sa labas, no?" Sabi niya naman na oo. Bakit hindi ka sumali muna saglit?" Wika pa ni Pia. Sabi naman ni Kate, bakit ako sasali? Hindi ako ganun kababang babae para basta nalang makipaghalikan sa kung sinong lalaki na hindi ko naman kasintahan. Nagtawa na naman ang dalawa at sinabing conservative daw pala si Kate. Tinawag pa siyang may ugaling pagkamanang. Tiyak raw natatandang dalaga si Kate at kung maging guro man siya ay magiging terror siya na guro na parang si Miss Tapia. Kung wala lang daw silang mahalagang gagawin ay makikijoin din sila sa dalawang iyon. Napakunot na lang ng noo si Kate at naisip na mga wild pala ang mga ka-boardmates niya. Napansin ni Kate na habang tumatagal ay parang wala sa sarili nila ang mga ka-boardmates niya kapag naroon si Aaron. Hindi na sila nag-iisip ng tama at sunod-sunuran na sa gusto ng lalaki. Isang araw noon, araw ng Sabado, nagsasampay ng mga nilabahang damit sa likod ng boarding house si Kate nang bigla siyang nilapitan ni Aaron.
Nagpatuloy siya sa pag-atras dahil parang hahalikan na siya ng lalaki. Umalis ka nga dyan! Sisigaw ako pag hindi ka lumayo! Sabi naman ng lalaki. Oh, bakit? Anong problema, Kate? Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Sabi niya naman. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na! Wika niya pa. Pero patuloy lang sa paglapit ang lalaki hanggang sa umabot na siya sa dingding sa kakaatras. Dahan-dahang inilapit ng lalaki ang mukha nito sa mukha ni Kate na para bang inaakit siya. Noong wala nang magawa si Kate ay pumikit na lang siya habang nakatakip ang kamay sa mukha. Hinawakan naman siya ng lalaki sa balikat pero bigla itong napaaray at umatras. Nakita niyang tila napaso ang lalaki sa pagkakahawak sa kanya tapos umalis na agad. Ipinagtaka iyon ni Kate dahil anong nangyari kay Aaron, saan iyon napaso. Ipinagpatuloy ni Kate ang pagsasampay ng mga damit habang iniisip kung anong meron sa kanya. Bakit napaso ang lalaki? Hanggang sa maalala niya ang kwintas na may kakaibang bato na kanyang suot. Hindi iyon maganda pero hindi niya hinuhubad dahil iyon ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang lolo. Wala siyang alam kung anong kapangyarihan meron ang kwintas na iyon. Basta ang sabi ng kanyang lolo na iyon daw ang magpoprotekta sa kanya sa tiyak na kapahamakan, lalo na iyong mga gawa ng hindi pangkaraniwang nilalang. Doon niya napagtanto na mukhang hindi pangkaraniwan si Aaron. Lalo pa at kamag-anak ito ni Marisa, kaya malamang pareho rin sila ng relihiyon. Patuloy sa paglipas ang panahon, habang patuloy rin sa pakikibaka sa pag-aaral si Kate. Hindi na rin siya nilalapitan ni Aaron, pero patuloy ang kakaibang ginagawa ng tatlo niyang ka-boardmate kasama ang lalaking iyon. Isang umaga, maagang nagising si Kate dahil nakaramdam siya ng pagkauhaw. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Naabutan niyang nagsusuka doon si Kara. Tinanong niya kung ano ang nangyari dito pero hindi siya nito sinagot. Ilang beses pa iyong naulit na napapansin niya ang pagduduwal ng dalaga. Kaya nagkaroon siya ng hinala na mukhang buntis na ito. Isang gabi, pagka-uwi niya ng boarding house, ay naabutan niya sa sala sila Aaron at Marisa, kasama si Kara, Amber at Pia. Kinausap sila ng kasera at sinabing buntis raw si Kara. At para hindi ito pahintuin sa pag-aaral ng mga magulang, ay ililihim na lang muna nila. Nasa abroad naman ang nanay ni Kara at wala namang oras ang ama para dumalaw pa rito sa boarding house. Tapos kapag medyo malaki na ang tiyan ay doon na lang papaanakin sa lugar nila Aaron. Mas maaalagaan iyon roon at meron na rin doong kumadrona na magpapaanak. Wala namang maikomento si Kate sa plano nila Marisa at Aaron. Unang-una, hindi niya naman kaano-ano o kilala talaga ng personal si Kara. Pangalawa, hindi siya sang-ayon sa pinaggagawa ng mga ka-boardmates niya na tila uhaw sa lalaki ang datingan. Para sa kanya, naroon siya upang mag-aral, hindi para maghanap ng lalaki. Kaya kung anumang plano nila sa buhay nila ay wala na siyang pakialam. Matapos sumang-ayon ng lahat, ay umalis na rin sina Marisa at Aaron. Nagpatuloy pa rin naman sa pag-aaral si Kara. Pero noong sumapit ang ikapitong buwan ng pagdadalang tao nito, ay iniuwi na ni Aaron sa kanila para raw maalagaan ng kanyang pamilya. Si Aaron at Marisa pa mismo ang naghatid sa dalagang iyon. Makalipas ang 3 araw, ay bumalik ng muli ang dalawa. Ayon pa kay Aaron na nasa mabuting kamay na raw si Kara, habang may kakaibang ngiti rito. Kinutuban ng masama si Kate na para bang hindi totoo
na iniuwi si Kara para maalagaan. Sa tingin niya ay may nangyari ng masama sa ka-boardmate. Mula noon ay hindi niya nakitang umuwi kahit isang beses si Aaron sa kanila. Wala rin itong nababanggit tungkol kay Kara. Ang ipinagtataka pa ni Kate dahil si Amber na naman ang nakikita niyang kayakap palagi ni Aaron. Minsan nga ay naroon sa room nila mismo, nagyayakapan. Sa deck din ni Amber ang dalawa. Hindi na lang din nakikialam si Kate dahil ang katwiran niya, buhay naman nila iyon at wala siyang magagawa kung sila mismo ang magpapahamak ng kanilang sarili. Sumunod na nakita niyang nagsusuka ay si Amber. Napapailing-iling na lang si Kate dahil dalawa na ang nabubuntis ni Aaron sa kanyang mga kasama sa boarding house. 6 na buwan na rin ang nakalipas at siguradong nakapanganak na si Kara, pero wala na siyang naging balita rito. Ang sabi pagkapanganak ay babalik din agad para ipagpatuloy ang pag-aaral. Kung anong ginawa kay Kara ay ganun din ang ginawa nila kay Amber. Iniuwi din ito sa lugar nila Aaron. Isang gabi, tahimik na nakahiga sa deck sina Kate at Pia. Nang sabihin ni Pia, "Kate, wala ka bang napapansin kakaiba? Isipin mo, nasa 8 buwan na mula nung umalis si Kara, hindi pa rin siya bumabalik rito. Nagtatanong na ang kanyang mami at daddy sa sulat kung bakit hindi pa siya bumabakasyon sa kanila. Ako kasi ang tagasagot ng sulat na kunyari ako si Kara. Sinasabi ko lang na busy si Kara at nagsa-summer class. Paano kung biglang magpunta dito ang mga magulang ni Kara? Anong sasabihin ko?" Sabi naman ni Kate, "Abay malay ko, labas ako dyan. Kayo ang nagplano ng lahat ng yan eh. Tsaka narito ako para mag-aral, hindi para mag-asikaso ng love life ng iba. Si Marisa at Aaron ang tanungin mo dyan." Sumagot naman si Pia, "Pero tinanong ko na sila. Ang sabi nila, bahala na raw ako gumawa ng palusot. Dahil kahit kailan ay hindi na babalik sina Kara at Amber." Ang labo no? Ang ganda ng usapan namin noong nakaraan. Tapos ngayon ako na lang ang bahala. Mukhang may ginawa na silang hindi maganda kina Kara at Amber. Kaya hindi na sila makakabalik pa. Dahil sa mga sinabi ni Pia, kaya lalong kinutuban si Kate. Sinisimulan niya na rin ang plano kung papaano makakaalis sa boarding house na iyon. Nagsimula na rin siya magtanong-tanong ng malilipatang boarding house. May natagpuan naman siya. Medyo malayo sa paaralan at medyo malayo rin sa boarding house ni Marisa. Titiisin niya na lang na bumiyahe ng kalahating oras kaysa madamay sa mga problemang ginawa ni Aaron. Lalo pa at ang duda niya ay nagmula sa lahing aswang ang kanyang kasera. 1 linggo ang lumipas. Nagkaroon ng pagtatalo sa may sala ng boarding house sina Pia at Aaron. Pinipilit kasi ni Pia na paaminin si Aaron kung ano ang ginawa nito kina Kara at Amber. Pero sinasabi lang ni Aaron na wala nang pakialam si Pia sa mga iyon dahil nasa puder niya na ang dalawa. Lalo namang nagalit si Pia at sinabing papaanong wala siyang pakialam, siya ang sumasagot ng sulat ng mga magulang ni Kara at Amber. Naroon noon sa kusina si Kate, tapos naisipan niyang lumabas at doon tumambay sa labas ng bahay para hindi madamay sa tensyon sa loob. Pero kita niya naman mula sa nakabukas na bintana sina Aaron at Pia na nagtatalo. Medyo madilim sa kinaroroonan niya, kaya hindi siya kita ng mga nasa loob ng bahay, lalo at maliwanag ang ilaw sa sala. Nakita niyang nag-iba ang itsura ni Aaron. Naging mabalahibo ang mukha at pumula ang mga mata. Sabay hinawakan sa liig si Pia at iniangat. Kakawag-kawag naman si Pia habang nahihirapang huminga. Sabi ni Aaron na sa susunod na kumprontahin siya nito tungkol kina Ara at Amber, ay ito na ang isusunod niyang ilalaman tiyan.
Lahat ng sinabi ni Aaron ay narinig ni Kate. Noong makita naman ni Kate na paparating si Marisa, ay agad siyang nagpunta sa likuran ng bahay at nagkunyaring nagche-check ng mga natuyong sinampay. Narinig niyang sinaway ni Marisa si Aaron. Pinagbantaan din si Pia na ilalaman tiyan ito kapag nagsumbong kahit kanino o kay Kate sa mga nakita at nasaksihan. Pumasok si Kate ng bahay, dala ang mga nakuhang napatuyong sinampay. Nginitian naman siya ni Marisa at sinabing naroon ito dahil may problema si Pia at nagpapatulong sa kanya. Tumango lang si Kate at pumasok na sa kwarto. Noong sumunod na mga gabi ay napapansin ni Kate na madalas maghatid ng ulam si Aaron kay Pia. Halata sa mukha ni Pia na ayaw nitong kainin ang ulam na dinadala ng lalaki. Pero matigas na sinasabi ni Aaron na para iyon kay Pia at siya pa mismo ang nagluto noon. Kahit kinukutuban ng kakaiba ay wala namang magawa si Kate. Ano bang laban niya kung sakaling daluhungin siya ng dalawang aswang na kasama niya sa compound? Gustong gusto niya na ring umalis sa boarding house na iyon, pero wala pa ang perang pambayad sa renta para sa susunod na buwan, kaya hindi rin siya makakaalis agad. Sumulat siya sa kanyang ina at sinabing sunduin siya dahil kailangan niya makalipat agad ng boarding house. Sinabi niya na may hindi magandang pag-uugali ang kanyang mga ka-boardmate at palagi siyang iniistorbo ng mga ito sa kanyang pag-aaral sa gabi. Wala pang 2 linggo ang nakalipas kaya wala pa siyang aasahan na sagot. Pero umaasa siya na dumating bigla ang kanyang ina para mailipat na siya ng tirahan. Ilang gabi niya nang napapansin na walang magawa si Pia tuwing naghahatid si Aaron ng ulam. Binabantayan pa ito habang kumakain at gusto ng lalaki na ubusin talaga ang pagkain iyon. Kahit nga ang sarsang natitira sa mangkok ay nilalagyan pa ng kaunting kanin para raw walang masayang. Noong mga sumunod pang gabi ay napapansin niyang hindi na pinipilit ni Aaron si Pia na kumain. Basta iniiwan na lang ang Tupperware tapos aalis na ang lalaki. Para namang gutom na hayop si Pia na nagmamadaling buksan ang Tupperware at sinusunggaban ng subo ang mga naroon. Nang hindi sinasadyang, mapatingin si Kate sa kinakain ni Pia at doon niya nakitang hindi na iyon lutong ulam. Sariwang atay na iyon na may kasama pang dugo. Sarap na sarap sa pagkain si Pia. Bigla namang napatingin kay Kate si Pia at nanlilisik na ang mga mata nito. Para itong aso na galit maagawan ng pagkain. Naging madungis na ang mukha ni Pia dahil napuno na rin ang mukha ng tilamsik ng dugo. Ang ginawa ni Kate ay maaga na lang siyang humiga sa higaan tapos may katabi siyang tinidor na naisip niyang magagamit upang maipagtanggol ang kanyang sarili kung sakaling siya na ang pagtangkaan ni Pia na kainin. Kapag umaga naman ay nakakapasok pa si Pia sa paaralan, pero tahimik na ito at bihira na lang umimi. Isang hapon, araw iyon ng linggo. Pasado 3:00 pa lang ng hapon ay nagliligpit na ng mga nilaban si Kate dahil makulimlim ang panahon, baka biglang umulan. Kaya sa loob na lang niya balak isampay ang mga nilabahan. Nakatulo na rin naman iyon, kaya pwedeng-pwede na sa sampayan sa loob. Nakita niyang nakatayo sa unahan si Pia, nakatitig sa kanya habang kakaiba ang ngiti. Para pagaanin ang sitwasyon ay kinausap niya ito ng kaswal. Pia, hindi ka pa ba maglalaba? Lunes na bukas oh. Mukhang hindi ka pa naglalaban ng mga uniform mo. Ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin siyang nakukuhang sagot mula rito. Kaya muli niyang nilingon. Umalingaw-ngaw ang tili ni Kate dahil noong pagkalingon niya kay Pia ay malapit na ito sa kanya at kakagati na siya. Natumba siya sa lupa
Agad naman siyang kinumbabawan ni Pia na parang gusto siyang kagatin. Pero bigla itong napaso, umatras ng bahagya at umaangil na nakatingin sa kanya. Mabilis na bumangon si Kate. Noong muling sumugod sa kanya si Pia, ay buong lakas niya itong hinampas ng planggana na nagpatilapon sa dalaga at napasubsob. Mabilis na tumakbo papunta sa may sala si Kate at binuksan ang pintuan doon. Pero laking gulat niya noong kanya iyong mabuksan dahil naroon si Aaron at si Marisa. Hinawakan siya ni Marisa sa damit at itinulak papasok ng bahay nang biglang may magsalita sa kanilang likuran. "Anak, anong nangyayari dito?" Boses iyon ni Mang Muloy, tatay ni Kate, kasama si Aling Minda. Si Marisa naman ang sumagot habang mabilis na nagpalit sa mabait na anyo ang pagmumukha. Wala po. Mukhang may kaunting hindi pagkakaintindihan lang si Kate at ang kaboardmate niyang si Pia. Kaya pinuntahan namin para sana awatin." Nakita ni Kate na dali-daling nagpunta sa kusina si Aaron at inaawat si Pia na nagwawala pa rin. Nagsalita naman si Aling Minda. "Marisa, mabuti at narito ka. Naparito kami para sunduin si Kate. Nabanggit niya sa amin na hindi na kasi sila magkasundo ng kanyang kaboardmates." Ganun po ba? Kailan nyo naman po siya balak ilipat?" "Ngayon na, Marisa." Sagot naman ni Aling Minda. "Sayang naman po. Kung kailan nakapagpalagayan na namin siya ng loob dito, saka naman siya aalis. Baka naman po pwedeng sa susunod na linggo na. Malapit na kasi ang birthday ko. Gusto ko sanang narito pa si Kate sa celebration. Tsaka may isang linggo pa naman mahigit bago ang due date ng renta niya." Agad namang sumagot si Mang Muloy. "Iha, pasensya na. Kailangan na naming mailipat si Kate ng boarding house. Iyon ang bili ng kanyang tiya na siyang nagpapaaral sa kanya. Ang totoo niyan, nakausap na ng tiyahin ni Kate ang kanyang lilipatan. Kaya nagpunta lang kami rito para tulungan siyang maglipat. Kaya kung maaari, makikiraan kami. Huwag kang humarang sa pintuan. Mag-iimpake na kami." "Oho, wala akong problema." Sagot naman ni Marisa at mabilis na gumilid. Matapos makapag-impake, ay agad nang umalis sa bahay ni Marisa sina Mang Muloy, Aling Minda at Kate. Inilipat nila si Kate ng boarding house na si Kate mismo ang nakahanap. Malayo iyon sa dati niyang boarding house. Ayaw na rin nilang makialam pa sa kinakaharap ng mga kaboardmate ni Kate. Lalo at galing naman ang mga iyon sa may kayang pamilya. Hindi kagaya nila na isang kahig isang tuka lang at umaasa lang sa pagpapaaral ng tiyahin ni Kate na nasa abroad. Matapos makalipat ng boarding house, ay naging maayos na ang pag-aaral ni Kate. 3 sila sa isang silid. Katulad niya rin ang mga kaboardmate niya. Hindi madaldal, hindi maingay at walang ibang ginagawa kundi ang mag-aral lang tahimik. Kaya mahaba rin ang panahon ni Kate na makapag-aral lang matiwasay nang walang nagdadaldal sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya na rin nakita pang muli sa campus ang kahit sino sa 3, kina Kara, Amber at Pia. Makalipas ang ilan pang mga taon ay nakapagtapos din ang pag-aaral si Kate. Pumasa rin siya sa licensure exam, kaya agad na rin nakapagtrabaho bilang guro. Siya na ang nagpaaral sa kanyang 2 pang kapatid. Ang tungkol naman sa kanyang kwintas na may pangontra, ipinasa niya na iyon sa kanyang kapatid na babae. Noong iyon naman ang mag-aral ng kolehiyo para maprotektahan din ito laban sa mga masasamang elemento at nilalang. Sa kanilang pagtutulungan at sipag sa pag-aaral, ay nagawa nilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang sarili, pati na ang kanilang mga magulang. Wakas. Naway inyong nagustuhan ang ating kwentong handog para sa araw na ito. Huwag po sanang kalimutang mag-like at siguraduhin na rin
na sana nakasubscribe kayo rito. Maraming salamat po sa pakikinig. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.